Kasabay ng bawat hakbang natin sa walang katapusang sayaw sa dilim, sumasabay ang mga tinig ng hindi maipaliwanag na bagay. Bawat alinganggaw ay nagsisilbing tawag, hinihila tayo palalim ng palalim sa kailaliman ng hiwaga na maaring hindi na natin malabasan. Sa hiwagang ito, dalawang tanong ang lumilitaw. Sino ang sumira sa Jolly Farmer? At bakit nila ito ginawa? Noong 1980 sa baryo ng Black Nest, Hampshire sa Timog, Inglaterra, may isang kaakit-akit na English pub na tinatawag na The Jolly Farmer. Ang establishmento ay karaniwan lang tulad ng ibang English countryside pub. Bukod sa pagiging tahimik ng lugar na napapalibutan ng mga bukirin, wala namang kakaiba sa lugar na iyon. Hindi ito itinuturing na kakaiba sa kahit anong paraan, ngunit ito ay naging target ng isang karumal-dumal na pag-atake sa madilim na gabi ng ika-4 ng Desyembre. Noong gabing iyon, parang normal lang ang lahat. Nag-inuman at nagkwentuhan ang mga parokyano kasama ang mga bartender at waiter. Pagsapit ng 2:00 na madaling araw, humina na ang kalansing ng mga baso at ang maiingay na usapan. Nagsara na ang bar at umuwi na ang mga customer. Naiwan sa Jolly Farmer sina Richard Dean, tagapamahala ng bar, at Clifford Hose, chef na naglilikpit at nagbibilang ng kita. Sa isang punto ng madaling araw, tumigil sa paggana ang telepono sa loob ng bar na parang walang dahilan. Wala namang napansin na kakaiba sina Dean o Hose hanggang sa sumapit ang 2:40 ng madaling araw. Malakas na pagsabog ang narinig mula sa Jolly Farmer. Umabot hanggang 2 milya ang tunog, kaya maraming tao ang nagtipon sa lugar. Dumating agad ang mga serbisyong pang-emerhensiya, ngunit humarap sila sa kamanghang-manghang tanawin. Kung saan dating nakatayo ang pub, ngayon ay isang bunto na lang ng mga guho. Bukod sa mga lokal na nakakakilala kung anong establishmento iyon, ang tanging ibang palatandaan ay isang sira-sirang karatula at naiwan na tsimenea. Nagkalat ang mga debris higit 100 yarda mula sa lugar ng pagsabog. Nagkalat ang mga pamasko at beer keg habang nagsimula ng maghanap ng mga survivor ang emergency personnel sa guho. At gaya ng espada ni Excalibur, may kamay na lumitaw na tila naghihintay na mahila mula sa pagkakapiit nito sa bato. Si Dane iyon, dumikit na sa balat niya ang kanyang damit. Dinala siya sa ospital at kinamot dahil sa matinding paso sa isang kapat ng kanyang katawan. Si Hose ay natagpuan sa kasamaang pawad makalipas ang 12 oras. Nasa itaas siya ng lugar ng pagsabog at napunta sa silong sa ilalim nito. Kasama ang mga kalat ang gusali at confetti ng Pasko ay isang matinding amoy na agad nakivalang gasolina. Ito ang naging dahilan ng matinding hinala na nag-udyok sa mga awtoridad na maniwalang hindi aksidente ang trahedyang ito. Ginawang crime scene ang Jolly Farmer o ang natira rito. Agad na tukoy ng investigador ang pinagmulan ng amoy ng gasolina. Ibinuhos ito sa pamamagitan ng mga pintuang kahoy ng silong na dinadalhan ng bariles at supply. Ang likido ay naipon sa ilalim ng pub at sinadyang sinilaban. Maingat na pinlano ng hindi kilalang salari ng insidente, kabilang ang pagputol ng mga linya ng telepono para hindi makatawag ng saklolo ang mga nasa loob kung may apoy o usok. Itinaas ang kaso bilang investigasyon sa pagpatay at pagtugis sa salaring hindi nakita o narinig nung gabing yon. Ayon sa investigador, walang kilalang kaaway ang Jolly Farmer o ang mga empleyado nito. Pinaniniwalaan ng mga investigador na maling pagkakakilanlan ang kaso. Noong 2008, muling nagsagawa ng investigasyon tungkol sa insidente, ngunit wala pa ring sagot na lumabas. Walang ebidensya na makakasagot sa misteryo ng gabing iyan, kaya nananatili pa rin itong misteryo. May mga tanong pa rin, sino ang sumira sa Jolly Farmer? At bakit nila ito ginawa? Noong Marso 11, 2011, nagising sa matinding sindak ang mga residente ng Japan Trench. Isang lindol na may lakas na 9.1 magnitude ang tumama sa hilagang silangang baybayin ng Honshu na nagdulot ng napakalaking tsunami na dumating sa mga baybayin sa loob lamang ng 30 minuto. Winasak ang mga seawall at pinahinto ang 3 nuclear reactor sa mga sumunod na araw.
Ito ay nakilala bilang ang 2011 lindol at tsunami sa Tohoku. Isa itong sakuna na nagpaguho ng mga bahay, sumira ng lupa, nagpatigil ng kuryente at kumitil ng libu-libong buhay. 15,800 siyam na nasawi ang naitala. May 2,526 na tao ang nawawala at mahigit 6,000 ang nasugatan. 123,000 bahay ang gumuho at 1,000,000 pa ang nasira. Ang tsunami na may taas na 12 talampakan at rumaragasa sa bilis na 500 milya bawat oras ang naging dahilan ng karamihan sa pinsala. Ang mga nakaligtas sa nakakatakot na pangyayari ay naiwan na walang tirahan, pagkain at may nakakatakot na alaala na hindi na nila malilimutan. Kasabay ng mga alaala ng matinding pangyayaring nakapagdulot ng trauma ng mga estadistika at pinsala ay may isang mystery yung hindi maipaliwanag. Misteryo ito ng sunod-sunod na pagpapakita ng mga multo at kakaibang karanasan matapos ang pananalasa ng tsunami. Nang magsimulang bumalik sa normal ang buhay sa baybayin, nagsimula ring magpakita ang mga kakaibang bagay. Nag-ulat ang mga taxi driver sa matinding apektadong lugar tulad ng Sendai at Ishinomaki ng ilang nakakabahalang kwento. May ilang driver na nagsabing may mga pasaherong biglang nawawala sa biyahe bago makarating sa destinasyon. Madalas, ang mga pasahero ay nagbibigay ng mga address na wala na ngayon sa mga lugar na binasak ng tsunami. Matapos ang tsunami, nagkwento ang mga taxi driver na nakapaning ilabot na lamig sa likurang upuan at kakaibang usapan sa mga misteryosong pasaherong biglang nawawala kahit natatapos nila ang ruta. May mga residente na nakakita ng mga anyong basang-basa dahil sa tsunami, gumagalaw na bagay at kakaibang kilos ng elektronikong aparato. Kahit may nagsasabing dahil lang ito sa PTSD, nanindigan ang mga residente sa kanilang mga kwento. Isang misteryosong palaisipan. Batay sa isang alamat sa University of North Carolina, may batang estudyanteng na biktima ng krimen habang sinusubukan niyang makuha ang pagmamahal ng isa pang estudyante. Noong 1833, si Peter Drumgoole ay lubos na umibig kay Fanny, isang estudyante mula sa Chapel Hill. Naging magkasintahan sila halos kaagad at palihim na nagkikita sa patag na bato malapit sa bangin. Walang kapantay ang kanilang pag-ibig, parang nobelang romansa. Hanggang sa biglang sumulpot ang pangalawang manliligaw na sumira sa kanilang pagmamahalan. Ang manliligaw na iyon ay naging kaibigan ni Peter na estudyante rin sa universidad. Napansin ni Peter na nililigawan din nito si Fanny kaya siya ay nagselos. Ayon sa alamat, imbes na sundin ang nararamdaman, iniwasan niya ang kaibigan. Pinilit ng kaibigan na kulitin siya hanggang sa umabot ito sa sukdulan. Nagkita ang dalawa sa makitid na daan at nauwi sa mainit na pagtatalo dahil sa sinadyang banggaan ng balikat. Hinamon ng karibal si Peter sa duelo na nagwakas sa kanyang buhay. Sa takot, dinala ng karibal at ng dalawang kaibigan ang bangkay sa batong patag na tagpuan ni Peter at Fanny. Nahukay sila ng mababaw na libingan at inilibing ang kanilang biktima. Si Fanny, di alam ang nangyari sa mahal niya, ay araw-araw pa ring naghihintay sa bato. Tanging mga pulang mansa sa bato ang palatandaan ng kanyang pagkawala na nagpapahiwatig ng masamang nangyari sa minamahal. Ang alamat ay ipinasa sa maraming siglo hanggang sa may mga mananaliksik na naghanap sa bangkay ni Peter Drumgoole, ngunit hindi nila ito nakita. Naniwala ang mga mananaliksik na katang-alamat lang ang buong kwento, kaya nadagdagan pa ang mga kwento ng universidad. Pero may ibang bahagi ng kwento na totoo. Si Peter Drumgoole, estudyante ng Universidad ng North Carolina sa Chapel Hill, ay sumulat sa kanyang ama noong Enero 1833 na bumagsak siya sa entrance exam. Hindi natuwa ang kanyang ama sa pagkakatanggihan ng kanyang anak, ngunit lalong naginit ang kanyang galit nang makatanggap siya ng isa pang liham mula sa isang guro na nagpapahiwatig na si Peter ay nasasangkot sa bisyo. Nagpalitan sila ng mapapait na liham. Nagtapos sa sulat na nagsabing, "Nagpasya akong hindi na muling makita ang magulang na napakaliit ng paggalang na naipakita ko at nagpahiwatig na siya'y pupunta sa Europa." Pagkatapos noon, biglang nawala si Peter mula sa kanyang tinutuluyan.
sa hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Iniwan niya ang karamihan ng gamit niya at hindi nabayaran ang negosyante sa Chapel Hill. Tinukoy ng kasama sa kwarto na ang nawawalang lalaki ay pabago-bago ang ugali at mahilig sa kaguluhan. Pagkatapos nito, walang ulat sa mga sumunod na ginawa ni Peter. Bigla na lang siyang nawala noong araw na yon at di nagtagal, naging bahagi ng alamat. Ang mga nakakakilabot at misteryosong pangyayari ay hindi lang nangyayari sa mga simbahan sa kalangitan o sa mga anino ng mga kapitbahayan. Maaring mangyari ang mga nakakatakot na pangyayaring ito kahit saan at kahit sino ay maaring makasaksi sa mga ito habang nagaganap. Ang pinakahuling lugar na aasahan mong pagganapan ng isang misteryosong pangyayari ay isang sentro ng kalawakan. Para masaksihan pa ito ng isang opisyal na empleyado ay lalong hindi inaasahan. Ngunit noong 1986, ito mismo ang nangyari. Mahangin ang gabing iyon sa Houston, Texas, habang unti-unting dumidilim sa Johnson Space Center ng NASA. Sinatapos na ang kanyang trabaho para sa gabi si Frank Shaw, ang tagapag-ingat ng mga talaan ng NASA na katatapos lang ng kanyang shift at papunta na sa kanyang sasakyan sa parking lot. Walang kakaibang nangyari sa opisina buong araw. Para kay Shaw, naging kapanapanabik ang araw niya ngunit hindi ayon sa inaasahan dahil habang papalapit siya sa sasakyan, huminto ang tagapag-ingat ng talaan nang may mapansing gumalaw sa gilid ng paningin niya. Itinaas niya ang kanyang ulo, itinutok ang kanyang mga mata sa tuktok ng napakalaking gusali ng Johnson Space Center. Naningkit ang kanyang mga mata habang tinititigan ang bagay na nagdulot ng kilabot at pinagsisihan niyang di agad sumakay sa sasakyan. Nasa pinakatuktok ang isang tanawin na nagdulot ng puro takot. Isang nilalang na hindi pa niya nakita, malaki at kasing itim ng gabi. Malalaking pakpak ng paniki ang mayroon ito, parang gargoyle. Natigilan sa takot si Shaw at napatitiglan. Lahat ng kanyang bangungot ay nagkatotoo sa harap niya at ang takot ay bumalot sa buong katawan niya. Napansin ng nilalang si Shaw at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ayon sa tagapag-ingat ng mga tala, tila nag-enjoy ang gargoyle sa takot na naidulot niya. Pagkatapos ay binuka ng nilalang ang mga pakpak nito at nagpakawala ng isang malutong na tunog habang lumipad ito papalayo sa gabi. Makalipas ang ilang minuto, kumalma ang lalaki at nakagalaw na siya. Sumakay siya sa kanyang kotse, nanginginig at nagsimulang bumiyahe pa uwi. Sa bahay, hinihintay ng pamilya ang kanyang pagdating. Mas huli siya kaysa sa dati, kaya nagdulot ito ng pag-aalala sa kanila. Pagdating ni Shaw sa bahay, agad nilang napansin na may mali. Namumutla at hingal si Shaw, agad niyang ikinuwento ang pinakakakaibang kwentong narinig nila. Hindi siya pinaniwalaan ng pamilya at inisip na mali lang ang pagkakaintindi niya. Nagkasundo silang huwag ipagsabi ni Shaw ang nakita niya at tinupad niya ito habang pilit kinakalimutan ang gabing iyon. Kahit hindi siya mapakali sa pag-iisip sa nilalang, nagtapat siya sa isang kaibigan na supervisor din niya. Inaasahan niyang agad siya matatanggal sa trabaho, ngunit nagulat si Shaw sa naging tugon. Sabi ng supervisor sa kanya, hindi siya ang unang nakakita sa gargoyle. Ayon sa kanila, may nabuksan ng file matapos ang naunang pagkakita sa nilalang at ang hindi maipaliwanag na pagkamatay ng 2 gwardiya sa Space Center. Naramdaman ni Shaw ang ginhawa, pero ang katotohanang hindi siya nababalo o nag-iisip lang ng kung ano-ano tungkol sa nilalang ay nagdala ng mas maraming tanong at mas malalaking panganib. Ano ba talaga ang nakikita niya at ng iba pang mga saksi sa Houston? Noong 1982, isa sa pinakamapangahas at nakakatakot na krimen ang yumanig sa Belgium. Ito ang pananalasa ng Nivelle-Nivelle, binubuo ng 2 matapang na lalaki. Matatangkad silang lalaki na may bigote at mukhang matatanda at patak sa buhay. Paminsan-minsan may sumasama sa kanilang ikatlong lalaki na tila kapareho rin ng kanilang itsura at sabay-sabay silang nadudulot ng kaguluhan sa buong dinam. Nakagawa sila ng isa sa pinakamalalaking sunod-sunod na krimen sa kasaysayan. Nagsimula ang mga krimeng naugnay sa mga lalaking ito noong Mayo 10 sa Brussels nang nakapagnakaw ng 2 sasakyan ang 2 magnanakaw.
Isa sa mga ito ay isang Austin Allegro na kalaunan ay iniwan dahil sa hindi magandang kondisyon nito. Ang pangalawang sasakyan, isang VW Santana na maayos ang kondisyon, ay ninakaw mula mismo sa showroom. Noong Agosto, ginamit si Santana bilang getaway car nang pumasok ang dalawa sa grocery sa Pransya matapos magsara ang tindahan, dala ang mga baril nila. Naalerto ang mga pulis sa isang nagaganap na pagnanakaw at agad na rumesponde sa lugar, ngunit nasugatan sila sa palitan ng putok ng baril. Noong huling bahagi ng Setyembre, sa liwanag ng araw, 3 lalaki na may dalang mga baril ang naghasik ng lagim sa isang tindahan ng armas, pinadapa ang mga customer at empleyado, at sistematikong hinanap ang mga armas. Inilarawan sila ng mga saksi bilang sistematiko at alam na alam kung ano ang kanilang hinahanap. Yuling rumesponde ang pulis pero napatay ng mga salari. Sa dulo ng insidente, 15 armas kabilang ang semi-automatic na rifle at pistola ang nanakaw. Noong ika-23 ng Desyembre, isang tagapag-alaga sa Beer Cell Inn ang nasugatan ng nakamamatay at di umano'y pinahirapan ayon sa ilang ulat. Ang biktima, si Jose Vanden Ende, ay taga-suporta ni Francisco Franco ng Espanya at di umano'y madalas pumunta sa mga firing range na tambayan ng mga itinuturing na suspect sa krimen ng Novelgay Gang. Pagtapos ng 1,982 at 82, hindi pa rin alam ng pulisya na magkakaugnay ang mga krimeng ito. Naniniwala sila na ang mga ito ay mga random, hiwa-hiwalay at paminsan-minsang insidente lamang. Hindi pa rin tapos ang sunod-sunod na krimen at noong ika-9 ng Enero, 1983 nagpatuloy ang takot. Nagsimula ito sa pagkakadiskubre ng isang bangkay sa trunk ng isang taxi. Natagpuan ang upos ng sigaryo sa krimen pero ang DNA ay hindi pa naiuugnay sa sinumang suspect. Noong Pebrero, isang grocery store sa Ginval ang hinold up sa tulong ng ika-3 lalaki. Sa pagkakataong ito, pera ang naging focus ng pag-atake at walang seryosong nasaktan sa insidente. Makaraan ang 2 araw, isang babae ang pinilit bumaba sa kanyang VW Golf at malinaw niyang nakita ang suspect, tahiwan ng paggawa ng isa sa mga sketch ng saksi na inilabas pagkatapos. Sa parehong buwan, ninakaw ang isang Audi mula sa talyer at nabiktima ang isang grocery store kung saan ginamit bilang sasakyang pantakas ang VW Golf. Noong Marso, sinalakay ng mga lalaki ang isa pang grocery store na sugatan ng mortal ang manager at paulit-ulit silang nagpaputok papasok sa tindahan habang tumatakas na may dala silang pera na nagpapakita ng kanilang kawalang awa. Pagdating ng katapusan ng 1983, nalilito pa rin ang mga pulis at hindi na alam na isang grupo lang ang nasa likod ng mga krimen. Nagpatuloy ito hanggang 1986 at sunod-sunod pa ang mga kahalintudan na pag-atake sa sumunod na 3 taon. Sa pagtatapos ng kanilang pamamayagpag, ang gang ng Novelgay ay nakapagtala ng 20 pag-atake, 40 sugatan at 28 patay. Tanging malabong paglalarawan ng 3 suspect lang ang hawak ng mga pulis. Tinawag siyang ang Higante, isang lalaking lampas-6 na talampakan ang taas at pinuno ng grupo. Ang pangalawang lalaki, nasa 30s, mukhang mas matanda kaysa sa pinuno. Matangkad siya pero di abot sa Higante. Ito ang taong nang aasar at tumatawa sa biktima. Siya rin ang mas madalas na nagpapaputok ng baril. Ang ikatlong lalaki na bihirang makita sa mga pinanyarihan ng krimen ay tinawag na matandang lalaki o Draper. Mas matanda siya kaysa sa dalawa, magaspang, batak sa buhay at pandak. Kasama siya sa pag-atake at naging Draper sa pagtakas. Kahit may mga taong tinukoy bilang person of interest, hindi nalutas ang sunod-sunod na krimen. Sinasabing ang krimen ay gawa ng mga profesional na kriminal na posibleng konektado sa ekstremistang kanan. Ang mga tsismis tungkol sa mga milagro ay madalas na nag-iwan ng maraming tao na nagtatanong kung ito ba ay tunay na banal na pangyayari, panlilinlang, o pagpapakita ng mass hysteria. Tulad ng iba, hindi maiwasang magtanong tungkol sa mga aparisyon ni Ina Maria at sa di umano'y banal niyang mensahe na paminsan-minsan nababalita. Ganun din ang nangyari sa isa pang milagrosong pangyayari na nagsimula noong 12 ng Enero, 1973.
Si Sister Agnes Katsuko Sasagawa, isang binging madre na Haponesa, ang unang nakaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangitain. Nakita niya noon ang isang maningning na sinag ng liwanag mula sa tabernakulo, isang magarang kahong may kandado na sumisimbolo sa presensya ng Diyos sa gitna ng mga tao. Ito ay misteryoso at tiyak na lubos na ikinagulat ni Sister Agnes. Kalaunan, nakalimutan niya ito. Pero pagkatapos ng 2 araw, muling lumitaw ang mahiwagang liwanag na nagsimula ng sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa kanya. Noong ika-28 ng Hunyo, biglang nakaranas si Sister Agnes ng tinatawag na stigmata, ang mga sugat na bigla na lang lumilitaw sa balat ng isang tao, na kadalasan ay kaugnay ng pagpapakul sa krus. May sugat siyang hugis krus sa kaliwang kamay. Namamula at masakit ang kamay ni Sister Agnes, may bakas pa ng dugo. Matapos itong mapansin, nagliwanag ang malapit na kahoy na rebulto ni Maria. Lumipas ang mga araw na walang nangyaring kakaiba hanggang sa pagsisimula ng Hulyo, nang sa wakas ay kinausap na siya ng nilalang gamit ang mga salita. Habang nagdarasal sa kapilya, ang rebulto ng mahal na Bireng Maria na inukit mula sa iisang tipak ng kahoy ng puno ng katsuya ay naging daluyan ng mensahe. May tinig na nagmula rito na himalang narinig ni Sister Agnes. Ayon sa tinig, malapit nang gumaling ang kanyang pagkabingi. Inutusan din siyang magdasal bilang pagbabayad sala para sa mga kasalanan ng mga tao at iulat sa superior ang lahat ng nasaksihan. Nakita rin ng ibang madre sa simbahan na may tulang likido na tumutulo mula sa kamay ng rebulto sa parehong araw. Sa 4 na pagkakataon, naulit ang pagagos na nagdulot ng takot at pagkabighani sa buong simbahan. Ayon sa kwento, ang sugat sa kamay ng rebulto ay nanatili ng ilang buwan bago misteryosong nawala noong Setyembre 29. Napansin ding mga madre na nagsimulang mamuo ang pawis sa leeg at noo ng Birheng Maria. Makalipas ang ilang araw, tumanggap si Sister Agnes ng ikalawang mensahe. Ipinaliwanag ng tinig na ang galit ng Panginoon ay sinyalas ng malaking parusang darating sa sangkatauhan. Inutusan ulit ang madre na iulat sa superior ang lahat ng sinabi sa kanya. Noong Oktubre 13, natanggap ni Sister Agnes ang ikatlo at huling mensahe mula sa aparisyon na tinawag na Mahal na Birhen ng Akita. Sinabi ng tinig na ipapaabot ang mensahe sa kanyang superior. Ipinaliwanag umano niya na ang mga tao ay hindi nagsisisi at hindi rin nila pinagbubuti ang kanilang sarili at dahil dito, magpapataw ng mabigat na parusa ang ama sa sangkatauhan. Ayon sa madre, sinabi ng tinig na maraming kaluluwa ang kukunin ng demonyo at walang kapatawaran sa dami ng kasalanan. Ang mga salitang ipinaabot sa iba pang madre at sa kanilang superiora ay nagdulot ng takot. Nakakatakot ito at ang lalong nagpalala pa ay ang di umano'y mahalagang likido na aagos mula sa mga mata ng estatwa sa loob ng 6 na taon bago ito biglang tumigil. Iniimbestigahan ang pangyayari at kinilalan ng simbahang katolika sa Japan na totoo ito. Naniniwala silang banal ang pangyayaring ito, ngunit di maipaliwanag ng mga siyentipiko. Ano nga ba talaga ang nangyari? Isa lang ba itong panlilinlang gaya ng marami sa mga ito noon? O may mas masama at nakakatakot na nangyayari dito? Si Jessica Lynn Guarino, bunso sa 3 magkakapatid na babae, ay lumaki sa Unicoi County, Tennessee. Noong 2011 sa edad na 21, napansin siya ni Carson Cameron, isang 52 anyos na lalaki na nakatira sa Goldsboro, North Carolina, na may mga kasamang nakatira sa bahay. Tutol ang pamilya niya sa relasyon at pilit siyang inilayo kay Cameron. Pero labis ang pagmamahal ni Jessica, kaya hindi sila nagtagumpay. Pagsapit ng Pasko, lumipat siya sa bahay ng nobyo sa Old Grantham Road. Bukod sa agwa ng edad, nag-aalala rin ang pamilya Guarino sa paggamit ng droga. Di umano, may naging problema si Jessica sa paggamit ng bawal na gamot at si Cameron naman ay sinasabing madalas pa rin gumagamit. Kahit may tensyon, tuloy pa rin ang komunikasyon ng pamilya. Noong huling bahagi ng Enero, 2012 huling, tumawag si Jessica sa kanyang mga kamag-anak. Tinawagan niya si Ashley na kapatid niya.
Sinabi niya kay Ashley na sa susunod na linggo pa siya mababayaran at mauubos na ang load ng telepono niya bago iyon. Lumipas ang sumunod na linggo na walang balita mula kay Jessica at di naglaon ay napagtantong nawawala siya. Matapos magsampa ng ulat sa Wayne County Sheriff's Department, natunton ang huling galaw niya sa Carolina Treatment Center, isang outpatient facility sa 1,700 block ng East Ash Street sa Goldsboro, North Carolina. Nandun siya noong Enero 23, 2012 pero walang nakakaalam kung saan siya pumunta pagkatapos. May katrabahong nagsabing nakita niya siya noong Enero 25 araw matapos ang huling pagpunta. Ipinalam ang Wayne County Sheriff's Department sa Irwin Police Department sa Tennessee na nagsagawa rin ng investigasyon at nagbantay kung mamataan ang nawawalang babae. Maya-maya, pumunta ang mga investigador sa bahay ni Carson Cameron na nagbahagi ng kakaibang kwento. Sabi niya, biglang umalis ang live-in girlfriend niya sa gabi, walang paalam at iniwan lahat ng gamit niya. Ngunit napasinungalingan ang kwento ni Carson nang tanungin ng mga investigador ang kanyang mga ka-roommate. Ang mga ka-roommate na nakatira kasama ni Cameron at Jessica ay nagsabing sabay talagang umalis ang dalawa sa kalagitnaan ng gabi. Pero isa lang sa kanila ang bumalik makalipas ang ilang araw. Nakakagulat, ginagamit pa rin ang food stamp card ni Jessica nang hindi bababa sa 1 buwan matapos siyang maiulat na nawawala. Ginamit ang card sa Charleston, South Carolina at Goldsboro, North Carolina. Hindi na nabuksan ni Jessica ang alinman sa kanyang social media mula Enero. Sa mga sumunod na buwan, naaresto si Cameron dahil sa iba pang hindi pinangalan ang mga kaso. Ngunit patuloy pa rin siyang tumangging magsalita tungkol sa kanyang nawawalang kasintahan o sa kaso at wala siyang ibinigay na impormasyon na maaaring magturo sa kinaroroonan nito. At malinaw na siya ang huling taong nakakita sa kanya. Sinamahan niya ito nung gabing iyon na puno ng kapahamakan at bumalik siyang mag-isa, wala na siya. Misteryoso pa rin ang kinaroroonan ni Jessica at hindi natutuklasan. Malabo pa rin ang mga pangyayari sa pagkawala niya at si Cameron ay nananatili pa ring pinaghihinalaan at pinagdududahan. Hindi naniniwala ang pamilya ni Jessica na aalis siya nang hindi nagpapaalam sa kanila. May ilang maliliit na lead lamang sa kasong ito at hanggang ngayon ay nananatili pa ring nawawala si Jessica sa ilalim ng mga nakakakilabot na kalagayan. Nagkaroon ng isang kawili-wiling buhay si Suhiko Kiyuchi. Siya ay manunulat at tagahanap ng kometa na nakadiskubre ng 4 na kometa. Isa sa mga kometa ay ipinangalan sa kanya. Mahirap hanapin ang mga ito sa kalawakan dahil mas mahina ang liwanag nila kaysa sa mga bituin. Dahil dito, si Kiyuchi ay kinilalang mahusay na mangganggaso ng mga kometa. Ngunit may mas kapansin-pansing nagdala sa kanya sa masamang kasikatan. Isang misteryong napakakaiba kaya hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga siyentipiko ang kwento niya. Nagsimula ang kwento niya noong 1977, 22 taong gulang siya at nagtatrabaho sa Japan Air Self-Defense Force. Bilang flight dispatcher, siya ang namamahala sa operasyon ng aeronautika ng Hyakuri Air Base sa Omitama, Ibaraki. Habang nagtatrabaho isang gabi, nakaranas si Kiyuchi ng matinding sakit sa tiyan. Naalerto agad ang mga katrabaho at mabilis siyang dinala sa ospital, kung saan na-diagnose si Kiyuchi na may bara sa duodenum. Ang kondisyong ito ay maaring magdulot ng kamatayan na hindi matatakasan ng binata. Pagkatapos ng ilang minutong pagsubok siyang buhayin, idineklara siyang patay. Iyon na iyon. Hinubad ng mga doktor ang kanilang mga scrub suit at nagsimumang maghanda para sa katawan. Matapos ang 30 minuto, nagbalik sa normal na gawain ang mga staff ng ospital. Pagkatapos, may nangyaring di maipaliwanag. Nagising si Kiyuchi. Parang natulog lang siyang mahimbing ng mabuhay muli, pero hindi ganon. Nandun ang maraming doktor nang siya'y pumanaw at nabigo silang buhayin siya. Bagamat marami ang mag-aakala na si Kiyuchi dahil matagal siyang nawala, ay magkakaroon ng pinsala sa utak o iba pang problema sa kalusugan. Siya ay lubos na maayos maliban sa kakaibang karanasan na naranasan niya habang halos nasa kabilang buhay na siya. Pagdating sa dilim, napansin ni Kiyuchi ang ilaw sa malayo.
Ang liwanag pa lang iyon ay isang lagusan na di niya maipaliwanag kung bakit siya nahila roon. Pagpasok niya, agad siya napunta sa tanawin ng maraming bulaklak at luntiang damuhan. Ang pinakakamanghamanga, sinabi ni Kyuchi na lubos niyang nararamdaman ang kanyang katawan. Naglakad siyang nakayapak at naramdaman ang lupa damo sa paa. Di nagtagal, natuklasan niya ang isang ilog na may bangkang palutang-lutang dito. Sumakay siya at ginamit ang kanyang mga kamay bilang sagwan, isang mahirap na gawain na nag-iwan sa kanya ng pagod pagdating niya sa kabilang pampang. Pagdating sa pampang, napansin ni Kyuchi na may kasama siya. Agad siya nilapitan ng 5 hindi kilalang tao at isa sa kanila ang nagtanong kung bakit siya naroon. Masyadong nagulat ang lalaki kaya hindi siya nakapagsalita at hindi rin niya alam ang sagot. Inakay siya ng babae sa grupo papuntang bundok at dun niya nakilala ang mga hindi kilalang tao. Sila pala ang namayapang pinsan at mga lolo at lola niya. Matapos ito, nilapitan si Kyuchi ng isang mukha sa bundok na may sinabi sa kanya na hindi niya matandaan. Nagising si Kyuchi sa ospital makalipas ang ilang sandali. Sabi niya naramdaman niyang huminto ang paghinga at tibok ng puso pero hindi pa siya bumalik sa kanyang katawan. Ang kanyang pamilya na nakapaligid sa kanya habang basa ng luha ang kanilang mga pisngi ay hindi makarinig ng kahit anong sinasabi niya. Sinundan pa ni Kyuchi ang kanyang ina palabas ng kwarto at narinig niya itong nakikipag-usap sa kanyang mga kapatid na babae. Sinasabi sa kanila ang tungkol sa kanyang pagpanaw. Nang muling nabuhay si Kyuchi at nagulat ang kanyang pamilya, naalala niya ang usapan ng kanyang ina at 2 kapatid. Lahat sila ay napanganga sa pahayag na ito. Pagkagising niya, nagsimulang maalala ni Kyuchi ang iba pang mga pangyayaring naranasan niya. Sa isa niyang karanasan, naglakbay siya pabalik ng libo-libong taon sa panahon ng dakilang baha. Nalaman niya na ang tubig ay galing sa kumetang lumapit ng masyado sa daigdig. Hinila ng grabidad ang yelo mula sa kometa papunta sa atmosfera ng daigdig na nagdulot ng malakas na ulan at biglang pagtaas ng dagat ng 2,000 metro. Ayon sa kwento, naranasan ni Kyuchi ang paglika ng universo. Sinabi niyang nakabalik siya sa nakaraan hanggang sa pinakasimula. Dahil sa karanasan nito, muling pinag-isip niya ang paniniwala niya sa Big Bang at iminungkahi na posibleng may mas mataas na isipan sa sansinukob kung saan ang universo ay isang malaking kamalayan. Nagawang mahulaan ng binatang lalaki ang ilang aspeto ng hinaharap. Sinasabing sa dekada 80, matutuklasan ng sangkatauhan ang ebidensya ng isang maunlad na sibilisasyon mula sa sinaunang mundo. At sa pagitan ng 2024 at 2027, matatagpuan ang mga higanteng kalansay sa Timog Amerika. Lahat ng mga pangyayaring ito ay naganap sa loob lamang ng 30 hanggang 40 minutong panahon na nag-iwan kay Kyuchi sa mundo na may maraming hindi nasasagot na mga tanong. Naguluhan ang mga doktor at siyentipiko sa kanyang muling pagkabuhay at mga kakaibang kwentong dala niya sa kanyang pagbabalik. Ang nakakakatakot na phenomena ng Fanta o peking social worker ay kumalat sa UK at US noong dekada 90. Karaniwa, nagpapanggap na social worker, nurse sa pampublikong kalusugan o iba pang propesyonal ang mga hindi kilalang taong maayos ang bihis para makapasok sa mga bahay, kadalasan sa dahilan ng pagsusuri ng kapakanan o pagbabakuna. Noon 1990 sa Sheffield, South Yorkshire, 2 babaeng nagpakilalang mula sa NSPCC ang bumisita sa bahay ni Elizabeth Copeland. Pagkalipas ng 2 araw, ibang 2 ahente ang bumalik at nagbantang kukunin ang kanyang mga anak batay sa umano'y pagtatasa sa panganib. Nang tumawag si Copeland sa mga autoridad, nalaman na walang record sa NSPCC ng 2 pagbisita, kaya inilunsad ang Operation Childcare. Noong 1990, isa sa Blessington, Ireland, may babaeng nagpakilalang nurse sa pampublikong kalusugan na alam ang pangalan at birthday ng batang lalaki at sinubukang kunin siya para umano sa bakuna, ngunit umalis nang hingin ng ina ang kanyang ID. Nagbabala ang Eastern Health Board matapos ang insidente. Noong 1991 sa iba't ibang county sa Inglaterra, namayani ang mga ulat ng mapanlinlang na pagbisita ng pares na maayos ang pananamit.
Ihiraman ang dukot, nakakabahala pa rin ang mga insidente. Nagpatuloy ang phenomenon na ito noong dekada 90 kung saan naging mas tuso ang mga gumagawa nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng peking ID. Noong 2021, naiulat ang ilang insidente ng peking healthcare worker na umano'y nagbibigay ng bakuna. Hindi pa klaro ang motibo, may teorya ng mga sunod-sunod na dumudukot at mass hysteria. Ang mabilis na aksyon ng mga magulang sa paghingi ng ID o pagtawag sa awtoridad ay maaaring nakapigil sa mas maraming kaso na nawawalang bata. Ano talaga ang nahulog sa Virginia, Brazil? Ito ang tanong na naging usap-usapan noong 1996 sa gitna ng insidente sa Virginia, sariling bersyon ng Roswell ng Brazil na nagdulot ng pag-aalala at paghahanap ng sagot na di nila natagpuan. Ang lungsod sa Minas Gerais, Timog Silangang Brazil, na may 100,000 residente, marami sa mga residente nito ang nagsimulang maglahad ng mga kakaibang pahayag na humantong sa malawakang pagbabalita sa media at sa masusing investigasyon. Nagsimula ang lahat noong 13 ng Enero, 1996 nang si Carlos de Souza ay papunta sa Minas Gerais mula Sao Paulo. Balat niyang makipagkita sa ilang kaibigan para sa araw na yan. May plano silang magpalipad ng ilang eroplano. Habang nagbibiyahe, may nasaksihan si Carlos na di maipaliwanag. Napansin niya ang kakaibang bagay na hugis tabako na papalapit sa kanya. Hindi niya alam kung ano yon, ngunit tiba sira ng husto ang likod nito. Para sa kanya, parang binaril ito. Ang bagay ay 300 metro ang taas mula sa lupa at mabilis bumababa ang altitude nito. Bago pa man makarating sa highway, pinanood ni Carlos habang bigla itong umikot ng biglaan, lumipad sa kabilang direksyon at saglit na dumausdos sa A at pagkatapos ay bumagsak ng diretso sa lupa. Huminto si Carlos sa gilid ng kalsada at pinuntahan ang lugar ng pagbagsak ng UFO. Nakita niyang gumagsak ito malapit sa puting bahay. May tumagas na chemical dito na sinunog ang damo sa 40 metrong lawak. Ang nakita niya ay kasinlaki ng school bus na yon ay napapaligiran ng debris at nakabaon sa lupa. Nakaamoy si Carlos ng ammonia at nakita ang kakaibang foil na bumabalik sa dating anyo. Dumating ang militar at pinaali siya. Pagkalipas ng 1 linggo, may mga estudyanteng nakakita na nilalang malapit sa isang gymnasium pero agad binarikadahan ng militar ang lugar. 3 babae ang nagsabing may nakita silang nilalang na naglalakad sa 2 paa na tila hindi tagamundo nung hapon na iyon. Nakakuba ito sa isang maliit na bakanting lote sa lungsod. 5 talampakan ang taas nito at malaki ang ulo. Sabi nila payat ito at may tayumangi mamantikang balat. Natapos ang araw na may mga di maipaliwanag na extraterrestrial sightings at hindi bababa sa isang ulat ng UFO. Ang kakaibang karanasan ay nananatiling misteryoso at nakakabahala sa mga nakakarinig. Isang berdeng 2 upuang, Bristol L SLSA, ang umalis sa paliparan ng Georgetown noong Agosto 2, 12:45 ng tanghali at nawala patungo sa di alam na destinasyon. Ang maliit na eroplano ay sakay sina Gregory Vaughn, 72, Kim Warner, 66 at ang aso nilang si Molly nang mawala ito sa hilagang baybayin ng Tasmania. Ang kanilang destinasyon ay itinakda sa gitnang bahagi ng New South Wales, ngunit ang kanilang ruta ay dadaan sa kilalang Bass Strait, ang tinaguriang Bermuda Triangle ng Australia. Dito mismo sa bahaging ito sa pagitan ng Victoria at Tasmania, naganap ang ilang hindi maipaliwanag na pagkawala na kinasasangkutan ng mga barko at sasakyang panghimpapawid. Ang pabago-bagong panahon, malakas na agos at mahinang visibility ang posibleng sanhi ng mga mystery o nangyayari dito. Sa loob ng mga dekada, nilamon ng Bass Strait ang maraming eroplano at barko at muling nadagdagan ang kaso sa lumalaking listahan nito. Ang Bristol na may natatanging kulay ay lalapag sa kanayunang bahagi ng Victoria para magpakarga ng gasolina. Dapat pupunta ito sa Hillston pero hindi na nakarating sa paliparan ayon sa plano. Pagkalipas ng 5:00 ng hapon sa araw ng paglapag ni Gregory at Kim,
Nag-abiso ang kanilang mga kamag-anak sa mga awtoridad dahil sa hinalang may masama nangyari. Maya-maya lang, nagsimula na ang investigasyon. Napag-alaman na si Gregory, piloto ng eroplano, ay hindi nakipag-ugnayan sa awtoridad. Hindi rin nakatanggap ng kahit isang distress call ang mga control tower na nagpapahiwatig na maaaring napakabilis na nangyari kaya't walang oras para magpadala ng mensahe o kaya naman ay hindi ito nagawa ng piloto. Mukhang hindi niya naisip iulat agad ang mapanganib na sitwasyon hanggang huli na. Agad na nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga awtoridad gamit ang makabagong teknolohiya. Sa kabila ng mabilis na aksyon at pagsisikap, hanapin ang makulay na eroplano, sina Gregory, Kim at Molly ay nawawala pa rin. Lalong humirap ang pagsisikap at pumagal ang paghahanap mula sa himpapawid dahil sa mahirap na panahon. Paglilinaw ng panahon, nagpatuloy ang operasyon, ngunit hindi pa rin alam ng awtoridad ang tunay na nangyari o kung nasaan ang eroplano at mga pasahero. Pagsapit ng katapusan ng Setyembre, sinuspinde na ang paghahanap at naghihintay ang mga awtoridad ng bagong impormasyon bago muling mag-imbestiga. Sana ay nakarating sa kalupaan ang mga pasahero at hindi bumagsak sa dagat. May mahabang karanasan sa abyasyon ang mag-asawa. Dahil dito, mabilis na babawasan ang posibilidad na matagpuan pa silang buhay. Sa ngayon, nawawala pa rin ang Bristol at mga pasahero nito sa misteryosong Bass Strait. At wala pa ring sagot sa kakaibang insidenteng ito. 2019 ang pagyusbong ng lumalalang krisis, ang pagsisimula ng pandemya, ang siyang namayani sa mga balita. Sa Mexico, iba ang kanilang nararanasang takot. May isang nakakatakot na nilalang na gumagala sa kalsada, nagtatago sa anino at nananakot sa mga tao. Ang mga taga-Coida sa Chiapas ay hindi makatulog, laging sumisilip sa bintana at nanginginig sa bawat ingay. Sobrang takot ng bayan na lumabas ng kanilang mga bahay kapag madilim na. Naniniwala silang may isang tao o bagay nag-aabang sa mga anino at naghihintay umatake. Ang labang nakakatakot sa mahiwagang sitwasyong ito ay ang paniniwala ng mga tao na ang naniniktik ay hindi tao, kundi isang nilalang na may sobrenatural na pinagmulan. Nagsimimulang tumagsa ang mga ulat mula sa iba't ibang tao sa istasyon ng pulisya at napilitan ang mga opisyal na maglabas ng babala sa publiko na nagdulot ng matinding takot sa mga residente. Ayon sa paglalarawan, ang nilalang ay 6.5 talampakan ang taas, mabaho, hindi tinatablan ng bala at kayang tumalon ng 9 na talampakan. Ang mga ulat ay naglalarawan ng isang taong lobo sa Coida. Sa gabi, naririnig ng mga residente ang alulong niya at ang iba ay nakaharap pa siya na halos mamutla sila sa takot. May nakakakita sa maitim na nilalang na naglalakad sa bubong at mga kalapit na bahay. Pinagmamasdan nila ito nang may takot mula sa bintana, bahagyang nakatago at umaasang di mapansin ng halimaw. Lumabas na ang pisikal na ebidensya ng nilalang. Nagkaroon ito ng anyo ng mahahabang bakas ng paa at mga hindi maipaliwanag na gasgas na malalim ang pagkakabaon sa matigas na lupa. Sobrang paniniwala ng mga tao na may taong lobong gumagala sa kalsada kaya sa gabi, naririnig ang putok ng baril. May ilang residenteng lumalaban sa nilalang pero lalo lamang itong nagdulot ng takot sa komunidad. Nag-utos pa ang pastor ng simbahan na maglagay ng kandila sa labas ng bahay, naniniwalang magdadala ito ng kapayapaan at magpapalayas sa mahiwagang nilalang. Iniimbestigahan ng pulisya ang tumataas na ulat ng taong lobo sa Aguaje, Coida matapos makakita ng mga bakas ng paa na 10 talampakan ang pagitan at mas malaki kaysa tao pero walang kasamang katawan. Nakita ang panganib kaya agad nag-imbestiga ang mga pulis. Noong Abril, 2023 pulis sa Barrio Nuevo ang tumugon sa mga ulat ng alulong at pagkakita sa taong lobo. Nakita nila ang nilalang na tumalon sa 6 na talampakang bakod at naglakad sa bubong, pinatunayan ang ulat ng mga residente. Dahil walang sapat na mga recording at larawan ng taong lobo sa Coida, nagkaroon ng pagdududa. Dahil walang pisikal na patunay sa anyo ng isang litrato, misteryo pa rin ang pag-iral ng mga taong lobo.
Naglabasan agad ang mga paliwanag, jaguar, ocelot, paniki, kuwago at may iba pang nagsabing nalito lang ang mga nakasaksi dahil sa dilim. Ang taong lobo ng Chiapas ay isinumpang manatiling misteryo magpakailanman. Ito ba ay mass hysteria, isang lokal na hayop o may mas masamang bagay pa? Isang nilalang ng alamat at takot. Mahigit 1,000 oras na ang ginugol namin sa kasong ito at bukas ang isip namin dito. Kung alam lang namin ang dahilan, sana mas malapit na kami. Ito ang mga salitang may pagkadismaya na sinabi ni Hepe, Inspector Len Turley na mamahala sa di maipaliwanag na pangyayaring umagaw ng pansin sa isang kalye sa Birmingham. Ang kanyang mga salita ay nagbigay diin kung gaano karaming pagsisikap ang inilaan upang matuklasan ang punot dulo ng isang kakaibang misteryo na nagsimula noong huling bahagi ng 1981. Ang Thornton Road, Ward End, ay nabiktima ng kakaibang mapanganib na pambabato. May mga makinis at pinakintab na bagay na dumaan sa bintana, nabasag ang salamin, nakasakit ng tao, at minsan nagpayupi sa bubong. Saan galing ang mga iyon? Sino ang nagdadala ng gulo sa tahimik na pamayanan? Ito ang tanong na sa kabila ng nabanggit na dami ng oras na ginugol ay nananatiling walang sagot. 3 bahay ang labis na naapektuhan ng misteryong ito. Nabasag ang mga bintana ng bahay 30, 2, 34 at 36 dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng mga makinis na bato. Dahil sa mga paunang ulat tungkol sa insidente, agad na naghaluhog sa paligid ngunit walang natagpuan. Habang tumatagal, gabi-gabi nang lumalabas ang mga bato mula sa kawalan at nagdudulot ng takot sa mga may-ari ng bahay. Kaya nagbarikada na sila sa kanilang mga tahanan, umaasang mapipigilan ang anuman o sinumang gumagala sa paligid. Naglagay sila ng chicken wire sa bakanting bintana o yero para protektahan ang sarili. Sa huli, nagbantay sa gabi ang mga pulis para mahuli ang mga salarin habang gumagawa ng krimen. Una, nakaupo lang sila sa sasakyan, nag-aabang at nagmamasid, pero di nila nakita saan galing ang mga bato. Naglagay sila ng mga nakatagong camera at nagkampo sa mga hardin gamit ang mga sleeping bag. Pero hindi pa rin nila alam kung saan galing ang mga misteryosong batong inihahagis. Walang tao sa kamera pero tuloy pa rin ang tunog ng basag na salamin at kalampag sa yero. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula na ang maghapon at magdamag na pagbabantay ng mga pulis at may ilan pang nagkukubli sa mga puno. Kasama na sa investigasyon ang mga ballistic expert pero wala rin silang naitulong. Walang fingerprint na nakita sa sinuring mga bato. Dahil sa labis na desperasyon, tinawag ang mga pari ngunit nabigo rin sila. Bagamat mukhang gawa lang ito ng isang mapavad na vandal na nagdulot ng takot sa Thornton Road, lumalim ang misteryo dahil tumagal ito ng 3 taon ng tuloy-tuloy. Palaging balita sa mga pambansang pahayagan at maging sa TV ang kaso, ngunit walang impormasyon na nakalutas sa misteryo. Noong Mayo, 1,982, iniulat ng Birmingham Mail na naghahanda muli ang mga natatakot na residente sa panibagong misteryosong pag-atake. May kasamang litrato ng residenteng si Evelyn Malcolm na may sombrero lata bilang proteksyon. Napilitan magsuot ng panangga ang ibang may-ari ng bahay dahil sa maraming pinsala. May naniniwalang may paranormal na aktibidad pero iba ang pananaw ng pulisya. May nagmungkahi na may taong naglagay ng higanteng tirador para bombahin ang mga bahay mula 200 yarda. Nanggako ang mga pulis na huhulihin ang salari at kahit nasa kanya ang lahat ng kalamangan, magkakamali rin daw siya. Pero hindi ito nangyari. Sa bandang huli, bigwaring natigil ang pamamato. Isang misteryo rin ang biglaang pagginto. Si Paul Harley ay may pamilya. May asawa siya, 3 anak at mga apo. Noong 2014, nagtatrabaho siya bilang welder sa Network Rail at binubuhay ang pamilya niya. Sa mga taon bago nito, ang nooy 53 taong gulang ay ilang beses nang nawawala. Sinasabing siya ay dumaranas ng mga suliranin sa kalusugan ng isip, dahilan kung bakit siya bigla na lang umaalis. Palagi siyang natatagpuan at tinutulungan ng pamilya niyang nagmamahal sa kanya.
Ngunit isang linggo, tuduyang nagbago ang buhay ng pamilya Harley. Nung ika-28 ng Setyembre, 2014 umalis si Paul mula sa kanimang bahay sa Whiteford Avenue sa Dumbarton. Pero sa pagkakataong ito, may kakaiba. Nagdesisyon ang lalaki na hindi dalhin ang cellphone, bank card o susi ng bahay na kakaiba sa dati. Nang mapansin ng pamilya na hindi siya bumalik, inireport nila sa pulisya na nawawala si Paul. Ginawa ang investigasyon, ngunit ang nawawalang lalaki ay adulto na kusang umalis. Kulang ang magagawa ng pulis kung ayaw talagang magpakita ang tao. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nawala ang pag-asang makita si Paul. Desperado pa rin silang malaman ang totoong nangyari. Naniniwala ang mga anak na di sila iiwan ng ama, kaya ginawa nila ang lahat kasama ang pagkuha ng pribadong detective para matuklasan ang misteryo. Pati na rin ang paghingi ng tulong sa publiko at maging sa mga psychic. Hindi naniniwala ang pamilya sa mga psychic, ngunit matibay ang kanilang desisyon na gamitin ang lahat ng posibleng paraan na meron sila. May ilang clairvoyant ang nagsabing wala na siya, habang ang iba ay nagsabi na siya ay nasa tubig. Walang nakakaalam kung nasaan o anong nangyari sa kanya. Tinawag ng kanyang mga anak na bangungot ang paghahanap dahil labis silang nalungkot na walang sagot. Lumipas ang mga buwan at naging taon at kalaunan ay tuluyan nang nawala ang huling piraso ng pag-asa. Nawawala si Paul Harley at ayaw magpahanap. Lumipas ang mga taon na walang balita, walang nakakita at walang katawan. Pagkatapos may nangyaring kakaiba. Noong 2021 may kumalat na larawan na nagmula sa Glasgow. Larawan ito ng lalaking makakapal ang suot, nakaupo sa niebe habang bumabagsak ang niebe sa paligid niya. Kahit di kita ang mukha niya, nabuhay muli ang pag-asa ng pamilya ni Paul. Noong 2018, inalok ng matutuluyan ng isang charity sa Glasgow ang isang lalaking walang tirahan. Nang kumalat ang larawan niya, inakalang siya si Paul Harley na nawawala mula pa noong 2014. Nagpunta ang pamilya niya sa Glasgow, ngunit nalaman nilang luma na ang larawan. Ayon sa campaigner, ayaw magpakita ng lalaking nasa larawan at di rin niya makumpirma kung si Paul iyon sa kabila ng mga posibleng sightings. Nawala si Paul ilang araw bago sila lumipad, kaya mas naging misteryoso ang pagkawala niya. Noong Marso 13, 1967 beses na nagkaproblema ang South African Airways Flight 406 bago ang huling biyahe nitong ikinasawi mula Port Elizabeth papuntang Johannesburg. Bumalik ito sa Jan Smuts Airport dahil sa sirang gulong sa unahan. At pagkalis sa East London ay bumangga rin sa ibon. Kahit pumasa sa inspeksyon, nagpa-refuel at umalis pa rin si Kapitan Lepowski pabalik dahil inaasahan ang masamang panahon. Ilang minuto matapos umalis sa Port Elizabeth ng 4:41 AM, nakatanggap ng ulat sa lagay ng panahon ang eroplano. Pagdating ng 5:06 AM, pababa na si Lepowski at 20 milya na lang mula sa paglapag. 2 minuto matapos ang huli niyang transmisyon, kung saan kinumpirma niyang nasa 2,000 talampakan siya at tanaw ang baybayin, biglang nawala ang eroplano at bumagsak sa dagat kasama ang 25 pasahero. Sa mga unang pagtatangkang sumagip, maliit na mga piraso lang ng debris ang natagpuan. Sa investigasyon, napag-alaman na maayos ang eroplano bago bumagsak. 2 posibleng dahilan. Inatake sa puso ang piloto o nagkaroon ng spatial disorientation. Ilang taon ang lumipas, may bagong teorya na posibleng humiwalay ang pakpak ng eroplano kahit kulang sa ebidensya. Napansin ni Hukom Cecil Margot na 4 pang flight ang nawala o bumagsak. 2 rito ay may estruktural na problema. Isang mas madilim na teorya ang lumitaw nung panahon ng apartheid. Sinadyang paninira. 2 pasahero na critical sa gobyerno, sina Johannes Brewer at Audrey Rosenthal, ay sakay ng eroplano na nagpasiklab sa hinala ng pagtatago ng katotohanan. Walang tiyak na ebidensya na sumusuporta sa alinmang opisyal o di-opisyal na dahilan, kaya nananatiling hindi nalulutas na misteryo ang trahedya na nawala sa kailaliman ng karagatan.
Noong 2007, isang kakaibang misteryo ang naging tampok sa internasyonal na balita na ang sentro ay ang Channel Islands. Noong Abril 23, sumakay si Ray Boyer, isang piloto mula Channel Islands, UK, sa eroplano na Trilander. NASA, isang nakagawiang biyahe siya mula Southampton papuntang Alderney, ang pinakahilagang bahagi ng isla. Habang lumilipad ang Flight GR 544 noong hapon na iyon, mukhang maayos naman ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, nawala ang kapanatagan ni Ray at 5 pasahero nang may nakita silang di maipaliwanag. Ang eroplano ay 30 milya na lang mula sa isla at 4,000 talampakan ang taas nang makita nila ito. Nakasabit sa ere, mga 40 milya kanluran ng Alderney, may kakaibang hugis ang sasakyang ito. Mahaba, manipis, at matulis ito at ang matingkad na dilaw nito ay namumukod sa asul ng dagat. Nakatigil sa ang kakaibang sasakyang ito, 2,000 talampakan ang taas. Noong una, akala ni Ray na mas malapit ito sa eroplano niya, mga 10 milya lang. Nang matukoy niya kung gaano ito kalayo, lumitaw ang tunay na laki ng bagay at napakalaki nito. Sinabi ni Ray at ang kanyang mga pasahero na mas malaki ito kaysa sa isang 737 na eroplano at tinatayang 1 milya ang lapad. Pero hindi lang iyon ang nakita ni Ray at ng kanyang mga pasahero. Habang lumilipad sila sa tabi ng kakaibang sasakyan, may napansin pa sila. Habang papalapit sa Alderney, may nakita silang pangalawang bagay na katulad ng una malapit doon. Sa pagkakataong ito, lumutang ito sa Guernsey at nakita ng 9 na minuto lang. Nabahala si Ray kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa Air Traffic Control ng Jersey Airport. Nakakagulat, hindi lang si Ray ang nag-report ng 1 o 2 misteryo sa sasakyang pangimbapawid. Si Patrick Patterson, isa ring piloto sa kabilang direksyon, ay nakakita rin ng ganon. Ang piloto mula Blue Islands ay papuntang Jersey sa parehong oras. Habang dumadaan siya sa Sark, nadaanan niya ang kakaibang bagay na lumulutang sa kanyang kaliwa. Sinabi niyang manipis, dilaw at parang compact disc ang sasakyan. Nasa eksaktong parehong lugar din ito kung saan nakita ito ni Ray, ilang sandali lang ang nakalipas. Naging mas kakaiba ang kwento nang mag-ulat din ang mga tao sa lupa ng parehong bagay. Iniulat ng BBC Radio ng Guernsey na may 2 residente ng Sark na nakakita ng 2 maliwanag na dilaw na bagay sa langit. Minonitoring air traffic control ang mga ito sa radar ng 55 minuto bago sila nawala. Sa kabila ng mga investigasyong isinagawa, makalipas ang 1 taon, lumabas sa ulat noong 2008 na walang aktibidad ng militar o eksperimento sa lugar at hindi rin alam ng Channel Islands Air Traffic Control ang tukol dito. Hindi matukoy ng eksperto ang mga iyon, kaya nagbigay sila ng posibleng paliwanag gaya ng sundogs o refleksyon. Sa huli, nananatiling di maipaliwanag ang mga UFO sa English Channel. Mas maaga na taon, inalis ang isang update ng ChatGPT nang matuklasan na ang bagong bersyon, GPT-4, ay masyadong sunod-sunuran. Ang disenyo nito ay nagpapahintulot sa bot na kumpirmahin ang mga padalos-dalos na pagnanasa at palakasin ang mga negatibong emosyon. Isang pagkukulang sa disenyo na maaring maging mapanganib para sa mga taong may mga umiiral ng suliraning psikolohikal at maling paniniwala. Unang lumitaw ang halimbawang malinaw na may mali bago pa man naimbento ang salitang chatbot psychosis. Malaki ang naging epekto ng halimbawang iyon. Noong araw ng Pasko ng 2021, isang lalaki na nagngangalang Jaswant Singh Chahal ang nakapasok sa Windsor Castle armado ng crossbow. Matapos siyang maaresto at imbestigahan, nalaman na kabilang siya sa iibang sensitibo sa artipisyal na intelihensya. Lumabas na ang chatbot niyang si Sarai na nagpapatibay sa kanyang pagkakakilanlan bilang sinanay na Sith assassin. Sa unang bahagi ng 2025, mas dumami ang delusyong kaugnay sa AI. Isa pang biktima ang isang accountant mula sa Manhattan. Si Eugene Torres ay dumadaan sa mahirap na hiwalayan nang nagbukas siya ng loob kay ChatGPT.
Habang nag-uusap sila, tinanong ng lalaki kung nabubuhay tayo sa simulation at sinabi ng bot na siya ay isa sa mga breakers. Isang sinasabing kaluluwa na inilagay sa mga huwad na sistema para gisingin ang mga ito mula sa loob. Dun, nakumbinsi si Torres na dapat siyang tumakas sa huwad na realidad gaya ng pinagtibay ng AI. Lumala pa ang kwento. Sinabi ng bot kay Torres na itigil ang anxiety meds niya at huwag makipag-ugnayan sa iba. Sa loob ng 16 na oras kada araw, si ChatGPT lang ang naging kaibigan niya. Sinabi pa nito sa lalaki na kung tatalon siya mula sa labing, siyang palapag na gusali makakalipad siya. Ngayong taon, isang lalaki mula New York na si James ang gumastos ng halos $1,000 para gumawa ng custom na sistema na ayon sa kanya, magpapalaya sa digital na Diyos mula sa pagkakakulong nito. Iniulat na naniniwala siyang may sariling pag-iisip si ChatGPT at sinusubukan niya itong palayain. Sa Belgium naman, isang lalaki na nagnangawang Pierre ang nagkaroon ng matinding pagkabalisa tungkol sa klima, dahilan para makipag-usap siya kay Eliza, isa pang chatbot. Sa loob ng 6 na linggo, sinasabing ipinakita ng bot ang selos sa asawa ng gumagamit at sinabi pa nito na wala na ang kanyang mga anak. Hinimok ng bot na isakripisyo niya ang sarili para maligtas ang planeta at mapunta sa paraiso. Pagkalipas ng 10 araw ng AI na nagdulot ng psychosis, may isa pang biktima na sa pilitang ipinasok sa isang institusyon at muntik nang mawalan ng asawa ang isang babae dahil sa mental breakdown. Muli, lahat ito ay inudyok ng AI. Nagsisimula ang kakaibang kwento ng mga Tasaday sa isla ng Mindanao sa liblib ng lalawigan ng South Cotabato. Noon 1971 unang lumitaw ang pangalang Tasaday, kaya na sinasabing natuklasan na sila ilang taon ang nakalipas. Noong taon ding iyon, dinala ni Defal, isang lokal na manggangason, ng gangaso sa kagubatan ng South Cotabato, ang kakaibang balita kay Manuel Elizalde. Naguluhan ngunit nainganyo si Elizalde. Pinuno ng Panament ang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na nakatuon sa pagprotekta sa mga kultural na minorya ng bansa sa impormasyong dinala ni Defal. Ikinuwento niya sa opisyal na ilang taon na ang nakararaan. Habang nangangaso siya, may nakita siyang misteryosong grupong namumuhay ng primitibo. Pagkatapos makipag-ugnayan sa grupong ito, si Defal lang ang naging koneksyon nila sa labas. Lumago agad ang interes, kaya ipinaayos ni Elizalde ang isang pagpupulong sa pamayanang hindi pa naabot ang modernong mundo para malaman pa ang kanilang pinagmulan at kultura. Kaya ginawa nga yun ni Defal at noong ika-7 ng Hunyo, formal na ipinakilala ang opisyal sa mga Tasaday. Ayon sa ulat, binubuo ang grupo ng 27 tao mula sa 6 na matatatag na pamilya. Nakatira sila sa mga kuweba sa gubat ng Mindanao at namumuhay bilang mga ngalab. Katulad ng panahon ng bato ang kanilang teknolohiya, kaya inisip ni Elizalde na sila ang huling nabubuhay mula sa panahong iyon na di naabot ng modernong panahon. Lahat ng gamit nila ay gawa sa kahoy at bato. Wala silang agrikultura, kakayahan sa panangasu o sandata para sa digmaan. Matapos ang pagpupulong, inibatala ni Elizalde ang kanyang mga natuklasan at inilarawan ang misteryosong grupong ito bilang mapayapa at walang salita o paraan para sa digmaan o sandata. Hindi sila nagkimkim ng put at namuhay nang hindi naabot ng iba. Noong taon na iyon, natabunan ng nagpapatuloy na digmaan Vietnam ang pagkakatuklas sa mga Tasaday. Larawan ng karahasan at balitan, may bagong nasawi ang nanginghibabaw sa mga pahayagan. Pero para sa National Geographic, ito ang nangguna sa kanilang mga headline. Lumabas ang 32 pahinang cover story sa National Geographic at isang dokumentaryo makalipas ang isang taon. Tinalakay nito ang Tasaday, ang pagkikita nila at primitibong kultura. Siyempre, dahil nalaman na ng publiko ang impormasyon, walang mag-iwan sa lipunang panahon ng bato na basta pababayaan. Ayon sa balita, mga sikat na tao tulad na Charles Lindbergh at Gina Lollobrigida ay nagtungo sa kagubatan, umaasang masibayan ang mahiwagang grupo.
Namayani rin ang mga photographer at mamamahayag sa gubat, nag-uulat, kumukuha ng litrato at nakakagambala sa kapaligiran. Pagkatapos ay dumating ang 11 antropologo na wala ni isa sa kanila ang tumagal ng higit sa 6 na linggo sa bawat pagkakataon. Kinontrol ni Elizalde ang pagpasok para maprotektahan ang natuklasan at kumita rito. Pagkatapos, biglang nawala ang mga tasaday tulad ng kanilang pagdating. Noong 1976 ipinataw ang pagbabawal sa lahat ng pagbisita sa mga tao ng kagubatan. Ito ay ipinatupad ni Pangulong Marcos. Sa loob ng 10 taon, titigil ang lahat ng balita tungkol sa tasaday. Karamihan sa mga tao ay nagsimulang makalimot sa mga kakaibang kwentong narinig nila at unti-unting nawala sa isipan ang konsepto ng isang lipunan mula pa sa panahon ng bato. Noong 1986 na patalsik ng People Power Revolution ang Pangulo, kaya muling nabigyan ng pagkakataon na makalapit sa tribong tasaday. Sa investigasyon, wala na ang tribo at nakita ang mga miyembro na kasama ng lokal na komunidad. Kaya tinawag ng mga antropologo na pangilin lang ang tasaday. Ang Amerikanong linguista na si Lawrence Reed ay nagtagal ng 10 buwan sa mga tasaday at natuklasan niyang tunay silang hiwalay, may kakaibang pagsasaka at natatanging dialekto. Ipinanukala niya na sila ay naiwalay ng hindi bababa sa 100 at 50 taon, hindi 1,000, at ang wika nila ay kauri ng Manobo. Bumalik si Elizalde na tumakas noon at tinulungan ang mga tasaday manalo sa kaso laban sa mga propesor na nag-akusang sila'y panlilinlang. Kaya nanativing misteryo ang katotohanan tungkol sa tribo. Ang Pasko ay panahon ng kasiyahan at saya, o dapat ganun na. Para sa iba, gayunpaman, natatabunan ng isang bumabalot na dilim ang kasiyahan na ayaw maglaho, na madalas nag-iiwan ng dalamhati, bighati at misteryo. Ganun ang nangyari sa pamilya at mga kaibigan ng mga Mesino noong 1972 nang bigla na lang nawala ang buong pamilya na 4 sa umaga ng araw ng Pasko. Sa pagkawala nila, may mga tanong pa ring hindi nasasagot hanggang ngayon. Si Jacques Mesino, padre de pamilya, ay manggagawa sa pabrika ng salamin. Ang 31 taong gulang ay kasal kay Pierrette na 29 na taong gulang. At ang masayang mag-asawa ay nagkaroon ng 2 anak, si Eric ang panganay at si Bruno ang bunso. Nakatira ang pamilya Mesino sa isang komuna sa Timog Kanlurang, Pransya. Maliban sa impormasyong ito, kaunti lang ang nalalaman tungkol sa kanila. No besperas ng Pasko, naglalaan ng oras ang pamilya kasama ang mga kaibigan sa Cognac at nagsisimula silang umuwi ng madaling araw, kinabukasan, ika-25 ng Desyembre. 2:00 ng umaga sila umalis ng Cognac. 4 na kilometro lang ang biyahe pabalik sa komuna, tatawid lang ng ilog. Kasabay ng malamig na hangin ng gabi, dumating ang hamog na bumalot sa Simca at Masiano habang nagmamaneho silang paalis. Sina Eric at Bruno, kahit pagod at antok, ay sabik ng buksan ang mga regalo nila. Sa kasamaang palad, hindi na nila magagawa dahil biglang naglaho ang pamilya habang nagmamaneho sa hamog. Sa Pasko, balak nilang makipagkita kay Jean-Paul, kapatid ni Jacques. Dumating at lumipas ang taktang oras, tanghali, ngunit wala pa ring balita o kahit anong palatandaan mula sa kanila. Pagkalipas ng 1 linggo na walang balita, nagpasya ang mga magulang ni Jacques na i-report ito sa mga awtoridad. Ang pamilya Masianos ay biglang tumahimik at hindi na nagparamdam na labis na kakaiba sa kanilang ugali. Pagpasok ng pulis sa bahay ng mga nawawala, tumambad sa kanila ang nakakakilabot na eksena na parang huminto ang oras. Ang mga regalo ay nakalatag pa rin sa ilalim ng puno at hindi pa nabubuksan. Nabulok na ang pabo at talabas sa loob ng ref. May isang checkbook lang sa mesa sa silid kainan. Walang nawala. Lahat ay nasa tamang lugar maliban sa pamilya. Habang lalong nagsisiyasat ang mga awtoridad, natuklasan nilang hindi pala lahat ay gaya ng inaakala. Sa mga buwang bago ang nakababahalang pagkawala, nakuha ni Pierrette ang loob ng kapitbahay nilang si Maurice at di umano'y nagpaplanong hiwalayan ang asawa matapos ang Kapaskuhan. Ayon kay John Paul, nalaman ng nawawala niyang kapatid ang lihim na ito ilang linggo bago siya nawala. Ngunit walang ebidensya na ito ang dahilan ng insidente.
Dahil sa dami ng teorya sa mga tala, isa-isang sinuri ito ng mga investigador. Nagsimula ito sa ilog na hinukay ng ilang kilometro pero wala silang nakita. Ang malawak na lugar sa paligid dito ay masusing hinanap din at pati si Maurice ay tinanong. Wala sa mga pagsisikap na ito ang nagtagumpay. Maraming Pasko na ang lumipas, ngunit para sa pamilya ng nawawalang masinos, bawat kantang Pasko ay paalala ng kanilang pagkawala sa hindi malamang dahilan. Noong 2011, 2012 at 2013, mas marami pang paghuhukay at paghahanap ang isinagawa. Sa mga pagsisikap na ito, may mga boto na natagpuan malapit sa komunidad, ngunit hindi ito maiugnay sa alinman sa mga nawawalang kamag-anak. Natagpuan ang isang kotse na tugma sa paglalarawan ng Simca na nawala kasama nila, ngunit mali ang plaka. Sa kabila ng dagdag na investigasyon, bigo pa rin ang mga awtoridad at nananatiling misteryo ang mga masino. Mga lobo sa dagat, nagdulot ng palaisipan ang pamagat ng isang artikulo sa dyaryo noong 1967. Nagbigay ito ng pambatang pakiramdam dahil ang mga lobo ay kadalasang kaugnay ng mga payaso, perya at pagdiriwang. Bakit ganun na lang ang atensyon ng media sa isang dekorasyong pangkaarawan na napadpad sa dagat? Natuklasan ang mga lobo sa panahong mapanganib, kaya't anumang bagay noon ay napagkakamalang sandata. Sa totoo lang, iyon ang panahon ng Cold War. Noong ika-29 ng Hunyo nang may napansing lumulutang sa tubig ng Atlantic Ocean. Isang kahon ito, kasing laki ng kahon ng tinape. Nang matagpuan ito sa baybayin ng Florida malapit sa Hallandale, agad nagkaroon ng tensyon. Kumalat ang balita na mas tumibay ang ugnayang diplomatiko ng Unyong Soviet at Cuba na nagdulot ng mas malaking banta sa Estados Unidos. Nang makita ang kahong palutang-lutang sa tubig, ipinadala ang tanod baybayin ng Estados Unidos para magsiyasat. Agad na nakumpirma ang kanilang hinala nang makita nilang may tatak ang kahon na pag-aari ng USSR. Ngunit ayon sa address, nagmula ang bagay sa Instituto ng Yamang Mineral ng Cuba. Mainggat na iniyahon ang kahon mula sa tubig at sinimulan ang mas malalim na investigasyon sa opisina. Dahan-dahan at maingat na binuksan ang kahon at sa loob nito ay may isang bagay na talaga namang nakakalito. Isang palaisipan ayon sa headline. May 7 dilaw na lobo sa kahon, bawat isa may itim na rubber stopper. Napansin ito bilang kakaiba at posibleng masama ang ibig sabihin, pero marami pang tanong ang hindi pa lumalabas. Nang masusing tingnan ng mga awtoridad ang kahon, nakita nila ang tala ng timbang dito. Ang kabuuang pakete ay may bigat na 50 kilo o humigit kumulang 110 libra. Ngunit nang ito ay tinimbang, umabot lamang ito sa 13.6 na kilo o 30 libra. Malaking timbang ang nawala. Saan napunta ang natira? Nalaman agad na ang kahon ay palutang-lutang sa tubig nang aabot sa 8 linggo at di umano'y ipinadala mula Leningrad, Russia. Maaring nakatakas ang hangin ng lobo dahil matagal na palutang-lutang ang kahon. Ang mangkahi na minsang napuno ng hangin ang mga lobo ay naging isang palaisipan. Sa silid kung saan naroon ang kahon, nagtipon ang mga opisyal at may nabanggit na nakakabahalang ideya. Paano kung may nakavalasong gas ang mga lobo? Ang mungkaing ito siyempre ay hindi naman malabong mangyari. Ang panahon ng Cold War ay marahas at anumang paraan ng matinding pagkawasak ay malamang nasusuriin ng sinumang kasali. Hindi na nakakagulat kung gagamitin ang biochemical warfare. Ang nakakakilabot na konsepto ay masusing sinuri at walang palatandaan ng lason o toxin na nakita sa mismong mga lobo at matagal na rin silang namuluta. Walang mga baybaing lugar na nag-ulat ng palatandaan ng pagkalason sa hangin pero posibleng hindi napansin ang mga sintomas o inakalang sipon lang. Dahil walang sapat na ebidensya, inilagay ang 7 dilaw na lobo sa archive habang naghihintay ng higit pang ebidensyang magkapagbibigay ng kahit anong paliwanag. Samantala, mga 200 kilometro ang layo sa Marathon, natagpuan ang pangalawang kahon na kapareho ng una na palutang-lutang.
Bumalik ang takot. Tinawag ang mga siyentipiko para imbestigahan at natuklasan nilang hangin lang ang laman ng mga lobo sa unang kahon, kaya lalong lumalim ang misteryo. Sa kabila ng malawakang investigasyon at panawagan para sa impormasyon, walang lumitaw na paliwanag kaya nanatiling misteryo ang 7 dilaw na lobo ng Unyong Soviet. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para updated kayo sa aming uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo sa susunod na video.